Naghahanap ka ba ng tour guide papuntang Admiralty upang mag-process ng iyong kontrata at mag-renew ng iyong passport? Susundan mo ang aking vlog for today dahil nandito tayo sa MTR. Ayan, sasakay tayo, pupunta tayo ng Admiralty. So doon po, pagkalabas mo doon, mag-e-exit ka ng D. So nandito na po tayo at hinihintay po natin yung train na parating. So, galing po ako ng Hanghaw dahil galing po ako ng Saikong. So, nag-bus po ako papunta ng Hanghaw. So, ngayon po, nandito po tayo ngayon sa Hanghaw. Pupunta tayo ngayon ng Admiralty. Medyo malayo po yung lalakbayin natin. So, pinawan ko na po ng vlog para sundan nyo yung papuntang Admiralty. So, stay put guys at lakwatsa tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa MTR. Ayan, makikita natin yung Admiralty na istasyon. Dito po tayo mag-exit. So, hanapin po natin yung exit D. Ayan po, nakikita natin yung exit. Madaming tao dyan. So, magmatsyag po tayo sa ating mga nilalakaran kasi medyo malayo po yung pupuntahan natin. Pagkalabas po ng tren dito sa may Admiralty, pwede kang sumakay ng escalator o kaya maghagdan para mahanap mo yung exit. Pagkatapos mong mahanap yung exit, hanapin mo yung letter D at doon ka lalabas. So, sundan lang po yung mga tao papuntang exit dahil hindi ka po maliligaw dito. Konti lang po yung exit ng Admiralty. So, andito na po tayo sa taas. Ayan na po, nakikita na po natin yung exit. Itatap po natin yung ating octopus card kasi octopus card po yung gamit ko. So, eto na po. Titignan natin yung exit D. So, doon po tayo sa kaliwa. So, eto na po yung exit D. Hanapin po natin yung United Center at doon po tayo pupunta. So, sundan po natin yung exit D. May hagdan po dyan. Medyo malayo konti yung lalakaran natin. So, eto po yung mga palatandaan para masundan nyo po yung aking vlog. Ayan, sundan lang natin. May hagdan po dito banda. Yan. Diretso lang po sa may hagdan. Tapos may escalator na naman dyan sa bandang taas. Yung kabilang building po ang pupuntahan natin. So, nandito po tayo sa exit ng MTR. Yan, may hagdan pa dito. At saka, paglabas natin dyan, makikita natin yung escalator. So, yun po yung babagtasin natin. Yan, nandyan na tayo sa labas. Welcome to United Center na building. Ayan, kinukuhanan ko ng tour guide papunta sa Philippine Consulate. May nakasabay ako sa MTR. Magre-recontract din siya. Tapos, akyat pa tayo dito. Mayroon pang isang escalator. Medyo magalaw tayo kasi naglalakad tayo. Wala akong tripod. Akyat tayo ulit dito. Alam mo kung anong floor ni? Asan na? Tapos liko tayo dito. Liko tayo dito. Yeah. Tapos akyat tayo ulit. Yan, may bangko dito. Tapos akyat tayo ulit ng isa pa. Yan, tapos sasakay tayo mamaya ng lift papunta sa Philippine Consulate. Pangatlong escalator na to, dito tayo pipila. Ito yung pinakalabi ng ating pupuntahan sa Philippine Consulate. Ito, sa renewal tayo eh. Sa bab. So, dito po tayo pipila sa Polo, OWA, 29 floor. At dito po tayo sasakay sa lift na to. Ito.
Ito. Ayan. Buti na lang nakapag-photocopy na tayo. So, dito po tayo pupunta sa 29th floor. Magpa-process tayo ng kontrata para valid tayo dito. Process immigration. Yan, malapit na tayong lalabas. Ano daw yung number mo dyan? Ayan na. Dito na tayo. Sana po ay nasundan nyo yung aking pangalan ng tour guide dito sa Philippine Consulate. Ayan po. Yan. So, pasok na tayo. Yung mga meron mga appointment na 11 to 12. Oh, ang dami ng tao. Pagdating mo po sa loob, hanapin mo kaagad yung pila. Tapos kukuha ka ng form. Mamaya na yung form na yan. Pila muna kasi kahit online ka, pipila ka pa rin. Kasi yung online mo, hindi naman nasusunod sa oras. So, kung maaga kang pumunta, pila ka. Ang importante, mayroon kang online. Hindi na po sila tumatanggap ngayon ng walk-in sa umaga. Pagkatapos ng mga online lahat, mga alas 3, alas 4, alas 5, ganun, tumatanggap na po sila ng walk-in. So, kung maaga ka pong pupunta dito, hindi ka po tatanggapin na ipaprocess yung iyong kontrata. So, pipila ka muna, tapos magpipil up ka ng form para habang nakapila ka, ayun, doon ka nagpipil up ng form. Kung may kasunod ka, pwede ka namang magpaalam. Sabihin mo, sis, dito ako pirma lang ako ng mga form, ganun. Doon lang naman sa lamesa, sa tabi mo yung pirmahan. So, pipila ka agad, kasi mamaya, tambakan na yung mga taong nagdatingan na naka-online. Ayun, nandun ka na sa huli, kasi pumirma ka muna ng iyong form bago ka pumila. So, ang gawin mo po, para mabilis ka, pumila ka agad. Kasi maraming tao ang nagpa-process ng papeles kahit weekdays. So weekdays po ako nagpunta dito, Martes po ako nagpunta. So ang dami-dami pong pila at ang aga-aga ko umalis ng bahay. 7 o'clock umalis na ako. So 1 hour yung biyahe ko. So ngayon po ang dami-dami na pong pila. At siguraduhin mo lahat ng papeles mo dala mo. At lahat ng papeles mo naka-photocopy na yan. At yung pera mo dapat nakabarya yan. Hindi dapat buo. Kasi kung buo, hindi ka nila susuklian. At sasabihin nilang wala silang pambarya. So habang nakapila ka, maghanap ka na ng papalit kung buo yung pera mo dahil talagang matatagalan ka. At kung tapos ka na makapagbayad sa dalawa, punta ka na doon sa bandang kaliwang pintuan. Nandun yung box na kulay brown. Doon mo ilalaglag yung iyong papeles na nabayaran. At magpipirma ka doon sa form. So ganun po, hintayin mo na yung papel mo na makukuha agad po yung pre-process mo. Mga 20 minutes lang nandyan na po yan. Pwede ka nang umuwi at verify na po yung iyong kontrata. So habang naghihintay ka, silip-silipin mo muna yung mga catalog dito na nakapaskil, yung mga annual leave, yung mga long service, kung ano yung mga benefits mo na pwedeng mong makuha sa iyong pagkaka-OFW dito sa Hong Kong. Kailangan magbasa-basa rin tayo kung may time para po alam po natin yung mga benefits natin na pwedeng kunin. Matagal ka na sa amo, o di wow, may long service ka na. So ngayon po ay uuwi na tayo dahil natanggap na natin yung ating verification for contract. Explore na naman natin yung MTR dahil babalik na tayo sa bahay nila amo. Medyo malayo po yung lalakbayin ko, so babalik po ako sa aking pinanggalingan kanina. Dito rin po ako sasakay ng tren papunta ng Hanghao. So medyo malayo po yung ating lalakbayin. Free naman po yung pambayad natin. Ayan, kay amo yan. So pwede nating i-enjoy yung pagsakay ng tren. Itap natin yung ating octopus card. Huwag po nating borolain dahil yun din po yung itatap natin paglabas natin mamaya. So nag-i-enjoy po akong kumuha ng vlog dito. Sana po nasundan nyo yung aking tour guide kung paano pumunta ng Admiralty. Paano yung mga tips na pwedeng gawin, pwedeng sundan pag pupunta tayo doon. Huwag nyong kakalimutan yung mga importanteng bagay pag pupunta kayo doon. Dahil babalik at babalik kayo. Wala kayong mapapala kung kulang-kulang yung inyong
dokumento. Yun po yung mga tips ko dito. So ang ganda-ganda po dito. Enjoy ko po yung aking pagkuha ng vlog at video kasi ang taas-taas po ng escalator na to. Ayan, ang ganda-gandang mag-adventure ng Hong Kong. Kung gusto nyo pong maging vlogger, sige, ngaw-ngawan nyo lang po yung mga video nyo. Ayan, kung magustuhan po nila, babalik-balikan nila yung inyong mga content. Tulad ko, madaldal talaga ako. Ganito po talaga ako mag-vlog. Ginagawa ko talaga yung vlog ko. So, nag-i-enjoy po yung mga iba. Sabi nila, oh, ang galing-galing mo naman mag-vlog kasi ang daldal mo. So, wag po kayo mapapagod na magdaldal. Kailangan talaga kwentuhan nyo kung ano yung nakikita nyo, ikwento nyo kung ano yung maganda. Kung may tips kayong alam, ikwento rin nyo para gagayahin din yung mga iba. O, diba? Matuto po tayong gumawa ng mga content na informative kaysa yung nagiinuman dyan, nagkakantahan ng sumasayaw ng gumigiling-giling na gumawa po tayo ng kaaya-ayang content para balik-balikan po tayo ng mga taong gustong manood ng magagandang view sa Hong Kong, mga tour guide, kung saan pupunta, kung saan bababa, kung saan sasakay. Yun po yung mga ina-upload ko sa aking YouTube channel. Kung gusto nyo pong maghanap ng lugar, bisita lang po kayo sa aking YouTube channel, Lynn Jigo Vlogs, at i-subscribe nyo na rin po para update po kayo sa marami kong mga ina-upload. Karamihan po na nilalagay ko dito yung mga adventure ko sa mga iba't ibang lugar dito sa Hong Kong. Malayo na po yung narating natin, marami na po tayo na adventure, mga bundok, mga beach, yung mga tourist spot, Big Buddha, Ocean Park, Disneyland. So, marapit na rin po tayong sasakay ng MTR. So, dito ko na po tinatapos yung aking vlog. Sana po nag-enjoy kayo sa aking tour guide dito sa Admiralty. Sana po ay bisita kayo sa aking mga iba pang mga upload na nandyan. At dadamihan ko talagang mag-upload kasi magiging remembrance ko ito pag uwi ko ng Pilipinas. So, sana po nag-enjoy kayo sa ibinahagi kong video dito sa Admiralty. Hindi po kayo talaga mawawala. So, uwi na po tayo sa bahay ni Amo at mamaya tambak-tambak na mga linisan ang nandun. So, nag-enjoy po ako dito at ang haba-haba po ng escalator nila. Hindi nakakasawang mag-adventure dito sa Hong Kong. Tignan nyo naman yung escalator nila, ang taas-taas. Dito ko lamang po na-experience yan sa Hong Kong. Sa Pilipinas, hindi ko po na-experience sumakay ng escalator kasi nandun lang kami sa bundok. Sa bundok po talaga yung bahay namin. At naglalakad lang kami papunta ng school. Isang oras po yun na nilalakad namin. So, nung nag-abroad po ako, talagang happy ako kasi nakasakay ako ng aeroplano, nakasakay ako ng double-decker bus at mga tren na ganito. So, thankful po talaga ako. So, maraming salamat po sa inyo. God bless all. In my next video po, maraming salamat. Bye-bye!